Escape plan sa narcissist. So marami na pala natutulungan nito. Kita nyo naman dyan sa mga ginawa kong contents tungkol dito. Talagang mababasa nyo sa comments na ito ay malaki ang naitutulong or maitutulong sa kanila. So dadagdagan pa natin yan para safe ang inyong paglaya at successful ang inyong paglaya sa abusado ninyo na narcissistic partner para magsimula na ang inyong healing journey. Magpo-focus ngayon tayo sa securing your digital life. Alright. So una, when you need to secure your hardware, kailangan i-secure nyo yon. When we say hardware, your phone, your laptop, your tablets, kailangan hindi siya maka-access dyan. No? Even your surveillance, yung mga surveillance camera sa bahay o sa negosyo nyo, if you have, isi-secure nyo yon, tanggalin nyo siya sa listahan ng makaka-access doon. Okay? So, assume nyo yung mga surveillance cameras nyo na baka meron siyang access doon, tanggalin nyo, gawan nyo ng paraan. Another one, you need to wipe or replace yung inyong mga gadgets, no? Ito na nga, ito yung mga phone. Yung mga phone niyo, i-wipe out niyo yung information, factory reset niyo yan devices niyo, if possible, kumuha kayo ng bagong phone at saka ng bagong SIM card. Marami na ako nabigyan ng advice nito. Sabi ko, mas maganda kung bago ang phone mo, bago ang SIM card mo. Yung hindi pa nahahawakan nagagamit ng narcissistic partner mo. Another one, under securing your hardware, you need to check your car, no? Yung motor mo, yung ginagamit mo sa sakyan, tingnan mo kung may mga trackers, no? Kung meron diyang mga GPS tags na tinatawag o ng air tags. Okay, so kailangan malaman mo yan, kapain mo yan, hanapin mo yan, no? Kung meron yan, and then magpatulong ka dun sa marunong maghanap ng GPS tracker sa sasakyan. Kasi baka nasusundan ka niyan, baka yan ay nag-i-spy sa'yo dahil meron siyang tracker, no? Dun sa iyong sasakyan. O kaya sa bag mo. Baka hindi mo alam yung bag mo laging ginagamit, may tracker yan. Kailangan ay magawan mo yan ng paraan. Okay? Another one, reset your identity. So ito, ang datingan nito is papalitan mo yung mga emails mo, no? Yung mga link doon sa emails mo, papalitan mo 'yon. Halimbawa, nakalink yung account, yung iyong email, no? Yung iyong email ay nakalink doon sa old accounts mo. Huwag ganon. Dapat ay hindi nakalink doon sa old accounts mo, yung tinatawag na recovery. You do not link it to your old accounts for recovery. I know you know that. Okay? Alam niyo yan pagdating sa email. Another one, when we say reset your identity, you need to update all passwords. Lahat ng passwords. Hirapan ninyo ang passwords. Do not use information na mahuhulaan niya. No, yung mga information na kagaya ng yung mga pet names, di ba? Yung mga birthdays, you know what I mean, no? Ano naman yan logic naman yan Bakit mo ilalagay yung password na kaya niyang hulaan, di ba? So hirapan mo yung password. At saka yung mga security questions, pekein mo yung security questions. Kung ang mga security questions ay honest ka dati, ngayon hindi na. Halimbawa, yung mga favorite colors mo, kung saan ka nag-high school, saan ka nag-college, etc., etc., mga security question, pekein mo yun. I-fake mo yun. Kasi alam niya yung tunay mong na mga isasagot dito So pag pineke mo yun, hindi niya yung mahuhulaan. Another one, cut digital ties. Lahat ng subscription na meron siya sa'yo, connected kayo, yung mga audit, yung mga auditing, no, yung mga shared accounts, no, kailangan i-audit mo yung mga shared accounts. Tanggalin mo ang sarili mo sa mga family plans, no, yung mga Spotify, kung ano-ano, yung sa mga Netflix, tanggalin mo sa mga cloud storage, tanggalin mo immediately. Kailangan wala. And yun na nga, add natin to, yung tungkol sa location, no? Disable location sharing. I-turn off mo yung Find My. 'Di ba? Meron yang Find My. So gawan mo ng paraan na hindi ma-detect yung phone mo, i-turn off mo yung Find My. So yung mga yung nagamit nitong Find My, alam niyo 'yan. 'Di ba? Yung sa Apple, even Apple or Android, yes. Okay, another one, secure your Wi-Fi. Even your Wi-Fi nga pala. Kailangan hindi niya ma-access yung Wi-Fi. Change your home router password and yung SSID so they can no longer connect remotely from the outside of your home. Mas maganda 'yon
para okay na okay kayo dyan. And you can lock down profiles, set all social media to the highest privacy settings. Lahat-lahat. Okay? Pwede kayong magkameron ng tinatawag na the invisible strategy. Ano to? No? Ito yung i-deactivate mo yung accounts. Marami na ako mga followers ang in-advise ko ng invisible strategy. Itong invisible strategy, di-deactivate mo yung mga accounts mo. And then magkikreate ka ng bagong accounts na hindi niya madidetect, hindi niya kontrolado. And if you can't do it, no? Hindi mo kayang gawin kasi mahal na mahal mo yung accounts na yon. No? You change the password, and you secured everything, i-activate mo yung mga turn on mo yung two-factor identification. I know you know that, yung authentication, yung mga two factors, blah, 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 etc. You know that? Yon. And i-block mo yung mga mutual friends ninyo, no? Na pwede mag-report sa kanya, yung mga tinatawag na mga flying monkeys, mga chuchu niya, i-block nyo lahat yon. Kailangan hindi yon nakakakita ng accounts mo. Yan ang sinasabi nating securing your digital life. See you in my next content. I hope you can do this and it will help you or it can help you. No? Na makalaya at maging maayos ang iyong pagtakas sa iyong narcissistic partner. See you in my next content. Bye for now.